You're listening to Puma Podcast. Naawa ako kasi may ilan dun sa mga videos na hindi ko sila mapagbintangan na tumanggap ng pera to from a politician kasi obvious sa kanila na naniniwala sila sa mga sinasabi nila. No? So kumikita sila out of the views. Definitely kasi may ads yung videos tapos yung iba pumapalo na ng million yung views. No? So at kapag nagsalita sila, they speak with so much concern and conviction, no? Talagang concerned sila kapag sinabing patay na daw si Digong, no? Or mamamatay na, no? May teary-eyed pa, no? So, maawa ka rin na para sa akin, itong mga taong to, although they are part of the machine, I could argue na biktima lang din sila no, na biktima sila ng prior disinformation na hindi nila alam na sila na rin ay nagiging peddlers. At dahil dun sa lahat ng mga phenomenon na pinag-aaralan natin na yung confirmation bias and all that, no, mahirap nang baguhin yung isip nila. Social media platforms are flooded with fake news fudging the flood control investigations. On YouTube, false breaking news items muddy information on Congress probes and prop up Senator Rodante Marcoleta. Meanwhile, on TikTok, over 100 accounts spread false news about developments surrounding former President Rodrigo Duterte's case at the International Criminal Court. Press One has been at the forefront of these investigations into what they call news cycle disinformation. This is Regine Cabato for Teka Teka News, powered by Puma Podcast. Today, I'm joined by Nico Balbadina from Press On. Nico, thanks for coming on. Hi, Regine. Thank you for having me, and thank you for having us, Press One PH, in this program. You guys have produced a really good string of observations and social media analysis about the trends now in the last month. Could you give us a summary of what you found out? Let's talk first about the ICC fake news on TikTok. And then we can move to the flood control project because that's the bigger one. So what have you found out about it for those who have not read your story? Yeah, yung analysis namin actually it was born out of frustration, no? Kasi Press One PH is a fact-checking organization. Nandun talaga yung focus namin sa fact-checking. Tapos secondary yung analysis nung ganyang mga narratives and yung mga proseso na ginagamit ng mga peddlers na to. Tapos napansin namin na habang tumatagal, nagbabago yung trend ng disinformation. Dati may effort pa involved into making it. Ngayon, meron kaming napansin na annoying na subset na it's pretending to give false updates and false resolutions on certain news cycles and certain news developments. It's very annoying na imagine mo lalabas na sa balita si ganitong senador tapos pagtingin mo sa internet patay na pala siya according sa mga peddlers na to tapos kaka-aresto lang sa ganitong personality maya-maya napalaya na daw. So it started there. And we call it news cycle disinformation. So it hijacks the news cycle, it rides on that. Tapos it changes how we remember these things in the future. Hindi siya necessarily binabago niya kung ano yung pinag-uusapan, ang binabago niya kung paano natin siya maaalala. Which I think is is something na hindi natin masyado na pag-uusapan when we talk about disinformation and misinformation. I think pwede nga siya mag-apply retroactively sa mga na-monitor na natin before, di ba? Like the disinformation about martial law, about the disinformation during the time of Duterte. We're seeing it right now, Pivot from there, So, napansin namin to sobrang taas, around the issue sa arrest ni Digong, ni Rodrigo Duterte. Napakadaming aspects ng arrest na yon yung pinaglaruan o sinakyan nitong news cycle disinformation, Everything from namatay na ba siya or pinalaya ba yung ibang mga yung naaresto na ba yung ibang mga kasama niya, nasisante na ba yung nag-aresto sa kanya. Ultimo si Harry Roque. Si Harry Roque sobrang daming news around fake news news cycle disinformation na nakuha namin about him. Everything from him being sent back to the Philippines, him dying, and lahat to it's a cloud that again
disrupts how we will remember it in the future and perhaps how we will use this information sa napaka-crucial at napakalaking national election sa 2028. Okay, I'm really glad you mentioned that, Nico, kasi napansin ko rin yan, especially surrounding ICC stuff. Particularly because I was just browsing through the Check PH site, which compiles all the fact checks of all the fact checkers sa Pilipinas. And I was looking at their ICC items. At recurring narrative itong may mga namamatay, may mga nalalaya. Siguro a part of it, no, ay some people think that it's to give supporters hope. But maybe also beyond that, maybe that's one reason. Maybe also another reason is really just to muddy the news cycle. And to para sakyan yung SEO, para magka-clickbait, 'di ba? So that the people producing these, meron silang profit motive. The more clicks they get, the more it spread. The more they get paid, whether that is by a client we do not know or if it's by the platform itself. Kasi may monetization, ano, 'di ba? Just so that people know na ito yung this is what we're dealing with at ano yung motivations ng mga tao to sa Buti nabanggit mo yung yung clickbait, no, and nahuli namin yun, no? Nakita namin yun sa database. Right now we have a lot of database running, no, at lahat yun manual namin ginagawa. Meron kaming hiwalay na database ng news cycle disinformation na nahanap namin on YouTube. Meron din on Twitter, Facebook, and TikTok, no. At tama, no, clickbait, lalo na sa YouTube, grabe yung mga URL, yung mga titles na ginagamit nila. Halos lahat gumagamit ng mga buzzwords. Kakapasok lang, doon sila nag-uumpisa. So talagang riding on the breaking news, on the breaking news train, no. Tapos yung thumbnail na ginagamit nila for the videos, ganun din, may nakalagay na this just in, breaking news, no, kahit hindi naman siya breaking at hindi siya news, no. So yun, tama yung ginamit mong description. And yes, may income doon. Some of the videos, mababa yung views, siguro nasa 200 views, pero some of them reaching the millions, no? And pera yun. Income yun. Oo. So na-mention na natin yung ilang mga false narratives sa ICC. Ano yung mga false narratives around the flood control projects? Kasi hot topic ng bayan ngayon, di ba? Yung flood control projects, very personal, no, yung mga narratives na umiikot. Hindi siya about sa pera, hindi siya about sa issue. About siya dun sa mga personalities involved, particularly about dun sa mga politiko. Kanina dun sa intro mo, nabanggit mo yung may mga certain na politicians na pinaprop up, no, itong network na to. One in particular is Senator Rodante Marcoleta, who is a neophyte in the Senate. Galing siya sa Congress. Ewan ko, I'm gonna say this as an observer. Hindi siya impressive, no, yung career niya sa Congress para sa akin. Pero how these YouTube channels introduce him, no, or present him, para siyang maverick, no. In more than 70 videos, I think 82 videos, pinepresenta siya as Marcoleta, binakbakan si ganitong senador, binanatan si ganitong senador. No, and then kapag pinanood mo yung video, wala namang bakbakan nangyari, no. It's all about planting that idea. At gumagana siya kasi kapag tinignan mo yung comments, lahat ng videos na to, no, 82 videos na to, pinasa namin yung comments. May mga bumibilib, no. Pagkabukas pa lang ng video, magko-comment na agad sila na napakagaling talaga. No, buti na lang binakbakan. No, so ibig sabihin, it doesn't matter kung ano yung naman ng video. No, it's all in the headlines. Okay na sa kanila yon. And may effect yon. No, it muddied the information. Hindi lang yung opinion, ultimong yung fact. Kasi some of these videos presented Marcoleta to be the still sitting Senate Blue Ribbon Chair Committee chair ng Senate Blue Ribbon Committee kahit hindi na. No, so kung sa ganung napakaliit na detail na yun, may mga nalilito. What more kung yung mga medyo subjective na detalye, no, na totoo bang lumabas na mas magaling siyang senador, mas magaling ba siyang magdebate, no, may na-uncover ba siya talagang importanteng ebidensya kahit wala naman, no. So ganoon yung mga narratives, focus siya on the individuals more than the issue itself.
Yeah. It's all about the framing and the agenda setting, no? So, tama ka. It doesn't really matter whether or not it happened according to the actual footage itself, but it's the way that the thing is framed. Uh, Um, so how do they deal itong mga videos na 'to, no? Um, Siyempre the stint of Senator Marcoleta right now in the Blue Ribbon Committee and it's not without controversy because like you mentioned, yung mga evidence na na-present niya ay na-question. Like for example, with the witness na na-present na yung hindi pa lang na nag-deny yung notaryo and all that, 'di ba? How does itong network na na-uncover niyo, paano nila fina-frame yung mga ganitong controversy? Or do they just ignore it altogether? they ignore it altogether or binabaliktad nila yung laro. No? So, for example, ang ano siya, yung isa sa mga pinakamalaking videos na nakita namin, yung naging confrontation ni Senator Marcoleta at ni Senator Lacson. No? So, nung ini-insist ni Senator Marcoleta na dapat magbigay ng protection dun sa mag-asawang Diskaya, tapos nung tinira ni Marcoleta yung interview ni Ping Lacson, no, sa isang news channel, no. I would say, no, and I have friends na are better than me pagdating sa usapang debates and all that. We would say that Marcoleta was at the losing end of that conversation, no. Pero pinalabas nila sa title, no, na Ping Lacson dinurog ni Senator Marcoleta. And may mga bumilib sa comments, no. In more than one occasion, I think may 3 videos, may sinabi pa doon na may sinuntok si Marcoleta sa Senate floor. No? At may mga nag-comment na napakagaling po ng senador na ito. No? So, ano siya, ganun nila gawin yun, no? Kapag may napakalaking negative na pwedeng ibato, they either ignore it or talagang ano nila, babalik ta rin nila na hindi nangyari yan. Ito yung nangyari. No? To be fair naman kay Senator Rodante, no? Ano naman, meron din kaming 3 na nakitang videos, at least 3, no, na against din naman sa kanya. Okay. Pero that still does not discount the fact na there's this effort, no, to build that certain image. Yes. That's 3 out of how many did you review? He get 80, diba? Para 82 videos, yeah. Oo. Pero lahat ng videos na nakuha namin so far, we started, kasi ilan lang kami sa team. Nag-umpisa kami mag-ipon ng videos nung State of the Nation address. No? So, okay. yun yung naging starting point namin kasi doon nag-shift lahat eh. Diba? Doon Yeah. yung sinabi yung tungkol sa flood control and all that. Yeah. Since you mentioned ito, framing, for example, ng away ni Senator Ping tsaka ni Senator Marcoleta. Ano naman ang nagiging framing nila with regards to the Discayas? Because nga, Senator Marcoleta has been pushing, 'di ba, na mag-state with it. But that's a very controversial thing to push because kahit yung siguro yung taong bayan, ayaw nilang bigyan ng protection yung mga Discayas nang walang ng any lang, 'di ba? Nang walang hindi pang naka-confiscate yung mga kotse nila and whatever. How do these channels frame that? Alam mo, napaka-maingat, no? Maingat sila. Hindi namin mailabas dun sa story yung tanong na yan kasi halos hindi nila binabanggit yon. No? Kapag binabanggit nila yung mga Diskaya, they mention them in their capacity to name other individuals. No? Okay. May ikakanta na. No? Hindi nila pinapangalan, hindi nila nire-refer yung mga Diskayas as involved sa pagnanakaw. No? So at hindi rin nila dinedefend, no? Hindi rin nila sinasabing itong mga Diskaya biktima to dito. No, walang ganon, no? Maingat sila sa ganon, pero maingat sila na pangalanan sila as mga involved sa pagnanakaw, no? If I remember yun, ganon yung narratives eh. Etong may ikakanta na si Curly Diskaya. Gano, kahit wala naman. No? May pinangalanan na, no? Tapos yung video 1 oras na paulit-ulit lang yung live stream na tapos wala namang pinangalanan, no? So ganun, maingat sila sa paggamit sa mga Diskaya. Talagang naka-focus sila sa paninira or pagpapabango ng mga senators at ng mga officials involved. Okay. That's really interesting to note. Para malaman ng mga tao to be skeptical of this information na nare-receive nila if you've ever come across these videos.
Another thing I wanna ask, Nico, since na-mention mo itong framing nila ng Bardagulan na parang, um, nasa PAC whatever, ganyan. Pero yeah, may Ano ganun, y may ganun. ano yung ginagawa ng gano'ng framing for audiences? What's the effect of that? Ang Filipino kasi napakahilig natin sa ganong cartoon, no? Hindi siya interesting sa Pilipino kung walang conflict, yung mga ganyan. At yung mga ganitong debates, yung mga ganitong conflict, dapat lagi may nananalo, no? Yun yung epekto niya na nakikita namin. Lumalabas na may mga peking characters, may mga peking personalities na lumulutang. And all of this, magpi-play out yan kapag nagkaroon ng eleksyon. No? In more than a handful of the videos, may mga presidential and vice presidential tickets na nilalabas, no, na pinapangalanan. In fact, nakita namin din yon sa trend kay Marcoleta na hindi lang siya bastang pinapakilala as magaling na debater o magaling sa Senado. Ang daming videos na ina-associate siya sa mga malalaking pangalan sa politika. Like, tinidikit siya sa mga Duterte, although alam naman natin, no, na malapit talaga siya doon. Dinidikit siya kay Amy Marcos and all that. And etong ganitong narratives, it pushes his legitimacy as someone to be reckoned with. No? Kasi lalabas na meron siyang allies. No? Lalabas na meron siyang, kahit wala namang solid evidence na nagtuturo doon sa alliances na yun. No? So, malaki epekto na ito sa election kasi kapag ang mga Pilipino minsan pag bumoboto hindi siya yung decided na tayo bago tayo pumasok sa polls, no, sa polling precinct. So kapag naupo ang botante dun sa presinto at nakaharap niya na yung balota, tsaka lang niya iisipin pag nakita niya pangalan nito, oo, itong pangalan na to may sinupalpal na senador to, magaling to. No? Itong pangalan na to, malapit to kina so ibig sabihin magaling to, no? So ganun yung effect niya na nakikita namin. Okay. That's good to know. Na-mention mo, 'di ba, na yung term na ginamit nyo is news cycle disinformation at yung pagsakay dito sa news cycle to produce false news and everything. Could you talk a bit about yung elements nito? So parang kung especially with relation to the flood control, no? When you are a casual browser or doom scroller on YouTube, for example, gano'n, on TikTok, ano yung mga common na red flags na, okay, ito ay isang potential na fake breaking news? Sa akin, ang number one dyan, kapag masyado siyang mabilis. No? Ang breaking news, mabilis talaga siya, pero the legitimate sources will still verify it before they report it. No? May biruan nga kami na kapag may sumabog sa labas, titignan mo muna kung may sumabog talaga bago mo i-report. No, titignan mo kung may nakakalat na debris, hindi lang dahil narinig mo. No, yung mga ganitong disinformation, narinig mo pa lang, na-i-report na nila. Tapos may napagbibintangan na sila agad kung sino may kasalanan. No, so ganun siya. If it's too quick, no, tapos if it's from a source that is not reliable or hindi kilala sa pagiging reliable, kung walang pangalan yung nagre-report, no, kung ang pangalan ng YouTube channel ay Pilipinas Trending, no, news shouldn't be trending, no. News, di ba? Ang balita nakakakuha yan ng eyeballs kasi importante siya, hindi dahil trending siya. No? So ganun siya. Yun yung mga tapos nagsusumigaw na breaking, no. Kapapasok lang, just breaking, mainit pa na balita, no. Leans heavily on sensationalist terms, tapos very unprofessional, no. Napansin din namin sobrang daming typos, no. So kapag maraming typos, it could be an attempt to bypass, no, or to go around the security features din ng platforms, no. Lalo na kapag medyo bastos yung terms, no, like yung sinupalpal, yung mga ganon. So iniiba-iba nila yung spelling niya, sinuntok kasi it suggests violence, no. Instead of O's, they use zeros, ganon. So ganon yung mga nakikita namin, no. And ang style dyan, kapag may isa ka nang nakita sa isang YouTube channel, malaking chances na lahat ng content niya ganon eh. No? Okay. Yun yung nakita namin, no.
Okay. Not interesting. So, sensationalist, typos. Actually, yung style na yan, yung hijacking, particularly deliberate wrong spelling, it's been a tactic talaga of disinformation actors, kahit anong website. But it's good to note it here, particularly sa YouTube, kasi siguro hindi alam ng general audience that yun yung purpose nun. Yun yung purpose ng typo. So sadya yun to escape uh the potential censorship through SEO. So you reviewed, may database kayo of more than 300 videos. Right now, ano na, parang more than 500 na ata or more than 400. Oh, Talaga. malaki na, oh. Lahat yun ay manually gathered. Manually gathered, no. Amazing. Amazing. Kasi gusto ko lang i-point out, and of course alam natin 'to, Nico, na hindi kasi alam ng taong bayan na napakahirap ng ganitong trabaho na maging disinformation monitor at, ang mga tayong mga hamak na Pinoy journalists from humble newsrooms na walang budget na inaakusahan nitong mga disinformer Na na parang, being accused of being, maging bayaran, na maging CIA funded. Asan? Asan yung pera? Yung 500 videos ni Nico ay manually crunched, you know? So, dun sa 500, and you're growing, of the 500, what are the other, flood control na, trends, tsaka, narratives na nakikita mong nangingibabaw? laging may bagong pinapangalanan, no? Laging, ganun yung headline, no? May bagong ikakanta, may bagong papangalanan, no? Tapos wala namang pangalang papanggitin. Or, ang pinakamalakas talaga is may nakukulong na. No, may pinakulong na. So, si Chins Escudero, according to those videos, ilang beses na daw siyang nakulong. No? Kung yun lang ang pagbabasihan natin. Si Martin Romualdez, no, according to sa videos na yun, natanggal siya even before his official ouster as the speaker. Tapos nakulong din daw siya kahit hindi. No, si Chis Escudero ganun din. Ilang beses siyang tinanggal bilang senador, hindi lang bilang Senate President. No, nitong mga videos na to, ilang beses siyang tinanggal bilang senador at ilang beses na siyang pinakulong. No? Tapos yung tuwing may nababanggit na pangalan sa mga hearing, you can bet na pagdating ng hapon, yun yung narratives na nilalabas sa mga YouTube na to, na nakakulong na, nahuli na. No, si Zaldico, ilang beses na rin nilang pinakulong sa mga videos na yun. No? Pero surprisingly, hindi nagagamit yun dun sa mga kina Bryce Hernandez, no, kina Henry Alcantara, no, hindi sinasabi na sila nakasuhan na or na na. So, talagang nakafocus siya on the people who might run or who can run. Interesting. Okay. To what extent is the network aligned with mga partisan interests? So to what extent is it pro Marcos? To what extent is it pro Duterte? May overlap ba na most of it tends to be pro or anti a certain side? Mambo jumbo, no, halo-halo. Nung nilabas namin yung Marcoleta story, we were afraid na baka sabihin pinag-iinitan namin si Marcoleta. Pero talagang siya yung lumutang na pinababango nitong network na to. Okay. Tapos it is very anti-Romualdez. No, wala kami nakitang ni isa dun sa 500 na nakolekta namin na presents Romualdez in a positive light. Ano ang common na narrative surrounding him, and what purpose does that achieve? Ang number one na narrative is siya yung isa siya sa mga ponente or mga architect talaga ng corruption scandal. No, siya yung talagang sinisisi dito na siya nag-decide na kung sino yung magkakapera, siya daw yung may hawak. Siya talaga yung nasa kusina. No, ganun yung narrative. Isa pa, balikan ko lang, naging very useful tool sa amin para malaman yung loyalties na itong mga channels na to is kung paano nila i-describe yung mga involved politicians, no. So si Romualdez, ang tawag nila sa kanya is
yung mga derogatory nicknames. No, hindi nila siya tinatawag na Martin Romualdez, no? They refer to him as yung mga nicknames, yung Tambaloslos, Tamba, no, yung mga ganun. Mabibilang mo sa daliri mo yung videos na gumamit ng pangalan niya na Martin Romualdez. No? In fact, doon ko lang nalaman na siya pala si Tambaloslos, no? Pag narinig ko kasi yun, parang hindi ko pinapansin kasi ayoko sa nicknames eh. So nakita ko yung videos, okay, siya pala yun. No? So, ganun, no? Doon lumalabas yung loyalties, no? Kung sino yung sinusupport at sino yung ayaw, yung kaaway nitong mga creators na to, itong mga producers ng video na to. To answer your question, I have to go back to your question, no? Yun nga, yun yung mga narratives about him. Tapos, laging may kaakibat yan na kulong na, no? Tanggal na, no? Gusto na nilang i-nail yung gusto na i-nail yung narrative na wala na to, wala na mangyayari. Hindi lang bastang dawit, talagang kulong na, tinutuluyan na nila. No? I think yun nga, may ilang cases na pinatay pa nila eh. So patay na daw, no. Yun, may sinuntok na daw siya ni Marcoleta at one point, no. So ganun, no, ganun yung mga narratives. Hindi lang siya bastang sisiraan ka, talagang ibabagsak ka na. Wala, there's no going back, no. Pag sinabing nakakulong ka na, no. So yun yung narratives. Okay. To what extent do you think um most likely bayad to in favor of a politician, as in talagang yung inorganic? And to what extent is it um people or vloggers na nagta-take advantage para sa kanilang own profit, like through the YouTube partnership program, para for them to earn money themselves through the platform, not necessarily with the involvement of a political client? Ano yung observations mo doon? Malaki, no? Dito na lumalabas yung pagiging Nico outside of the newsroom, no? Naawa ko kasi may ilan dun sa mga videos na hindi ko sila mapagbintangan na tumanggap ng pera to from a politician kasi obvious sa kanila na naniniwala sila sa mga sinasabi nila. No? So kumikita sila out of the views, definitely, kasi may ads yung videos, tapos yung iba pumapalo na ng million yung views. No? So at kapag nagsalita sila, they speak with so much concern and conviction, no? Talagang concerned sila kapag sinabing patay na daw si Digong, no, or mamamatay na, no? May teary-eyed pa, no? So maawa ka rin na para sa akin, itong mga taong to, although they are part of the machine, I could argue na biktima lang din sila eh. No, na biktima sila ng prior disinformation na hindi nila alam na sila na rin ay nagiging peddlers. At dahil dun sa phenomenon, sa lahat ng mga phenomenon na pinag-aaralan natin na yung confirmation bias and all that, no, mahirap nang baguhin yung isip nila. No, so yung mga biktima nagiging peddlers at lalo nila nabibiktima yung sarili nila, and para sa akin, no. I think a lot of these YouTube channels or the people who run these YouTube channels, akala nila they're doing the right thing. No, kasi wala silang budget eh. As in, may makikita kang video, nagko-comment siya yung video cam niya, alam mong cheap, no? Talagang hindi siya mapondohan, no? May isa ako nakitang creator na nagko-comment siya. Ganun yung video niya, puro comments lang. Pero yung headline niya, ganun, kapapasok lang na balita, no? Pero komentaryo lang siya. No? May isa akong nakita, parang for 1 week na minonitor namin siya, isa lang yung suot niya. So kung funded tong mga to, I think effortan nila yon, di ba? Pero hindi eh, no? So may ganun, no? May ganun ako na nakikita dun sa data namin. Thanks for mentioning that, Nico, kasi palagay ko dapat din malaman ng mga tao, ng public, yung human cost ng disinformation. Parang hindi siya any lang. Parang yung brain rot, to use like a colloquial term, the brain rot that it causes really hurts people. Tama. Actually, tama ka. Parang to an extent, you can blame them. Pero may agency din sila eh. And contagious siya eh. Diba? It might not work on everyone, but
works with a certain subset, like a certain sector, no, a certain audience, target audience, na vulnerable sa mga ganito, and that usually includes people na may emotional attachment, maybe to a certain personality, ganyan, na medyo naka-cloud yung judgment, that you choose to live in a different reality, even though that's not the reality that's in front of you. Tama. Alam mo ano, ang ganda ng sinabi mong yun ano. I wish nasabi ko siya ng gano'ng kaganda. Oh, oh my gosh, Nico, napaka-articulate mo this whole time, and I just super admire the work that you've been doing talaga. So thank you so much for coming up with, kayo at yung buong team niyo sa Press One, for coming up with all of these. Kasi sa para din alam ng mga tao like how journalists work and everything, no. Palagay ko sobrang ano parang for me, for example, na parang mas napipili ko na lang yung Facebook, for example, to do some disinformation monitoring work on. Kasi ayokong manood ng mga videos. Kasi nakaka-overstimulate siya. So honestly, like Nico, itong project niyo of monitoring the hundreds of videos coming out of YouTube and TikTok, like it's super important kasi yun yung main consumption din ng mga Pinoy. Mas overstimulating siya than text. But that's also, I think, what people remember more because it's visual. Alam mo, from there, no, sinabi mong yun. Kailangan ko ibigay yung credit, no. Team siya, so may dalawa kaming researchers na tumutulong sa paghahanap ng videos. And may mga interns kami na, eto nangyayari to, sumusuko sila. Na kasi may policy kami sa office na kapag may interns din namin pwedeng utusan magtimpla ng kape or bumili ng ulam, no. Nagre-request sila na, sir, pagtimplahin nyo na lang po ako ng kape. No? Nasa-stress na sila, no. At the end of their internship, lagi kong tanong sa kanila, ngayon, masisisi mo ba? No, masisisi mo ba yung mga bumoto, no? Masisisi mo ba yung mga naniwala? No? After mong makita lahat ng disinformation na nakita mo sa 200 hours na nag-intern ka sa amin. And lahat sila naging response, hindi po. No? Hindi po nila kasalanan na naloko sila. No? So, I think the conversations should involve that na dapat tapos na tayo dun sa sa pagtatawag sa mga tao na, uy, bobo naman yung mga naniniwala diyan no? Tapos na tayo dapat dun dapat nandun na tayo sa hindi, biktima lang din sila, no? Oo. Parang usually when I speak to people also na nag-convert or parang nakatakas dun sa rabbit hole na yon, it's almost always because there was a change in their algorithm. So parang something broke through their algorithm, or may mga in-unfollow sila ng mga influencers. And then like, oh my gosh, there's a different world pa pala. That's not the alternative reality na craft. So parang the importance of doing this work, the work that you've been doing, Nico, is parang mapakita talaga na this is by design. It's by design, by people who may or may not be aware of the effect of what they are doing, you know. Siguro huling tanong ko, Nico, before we go is, ano yung role dapat ngayon ng mga social media platforms in curbing this? Because the pace of it is so fast. And as we know, may trend ngayon ng mga tech platforms that they don't really care about these things as much as they used to. Because before, they would at least pretend to care. What do you think, observing all of these hundreds of videos, they should be doing? Dapat isali nila tayo, no? Dapat tanungin nila tayo kung ano yung pwede nating itulong sa kanila. Naintindihan ko, na-acknowledge ko yung fact na negosyo yan, no? At kung gagawin nila yung mga gusto nating gawin nila, natanggalin tong mga mawawalan sila ng pera kasi kumikita sila dyan eyeballs yan, lahat yan, engagement yan, at bawat segundo na may nanonood ng ganyang content na nagbabasa niyan, kumikita sila dyan. So, ina-acknowledge ko yun, naintindihan ko yun. Pero darating yung time na mawawala na sila ng pagkakakitaan kapag nasusunog na yung mundo. No? Napakalaki ng responsibilidad nila. So,
para sa akin, napakalaking mistake yung ginawa sa Meta na wala ng third-party fact-checkers. Napakalaking pagkakamali na hindi nila tayo ini-involve or they ignore, no? In fact, hindi nga tayo nakakuha ng clicks, no, kapag may mga post tayong ganito. 'Di ba? I don't want to sound paranoid na hala sina-shadow block nila yung ganitong content. No? Pero ganun yung nakikita natin eh. No? Namomonitor guys sa sarili kong Facebook account, no? Kapag nag-share ako ng mga memes na walang kakwenta-kwenta, no? Mas matataas yung clicks nun. At kapag mag-share ako ng mga ganito klaseng stories namin sa sarili kong account, kahit peak hours, kahit i-message ko yung mga kaibigan ko na i-like nyo naman, i-share nyo. No? Hindi siya nagla-latch on, no? Hindi siya kumakapit. So, bigyan nila tayo ng platform, no? Kasi we're not doing this for ourselves. Hindi naman natin ginagawa yung fact-checking, yung ganitong mga analysis dahil gusto lang natin. Kasi ikaw ba, Regine, kung tatanungin kita, gusto mo bang gawin to habang buhay? Diba? Diba? My goodness, diba? So, involved nila tayo kasi we are ensuring na yung customers nila ay hindi ganun lang, no? We are doing this for the benefit of their customers, of their clientele, no? Sinisigurado natin na may customers pa sila in the future. So, by ensuring na magiging maganda yung lipunan na tinitirahan nila. No, we don't want all of the countries in the world to be North Korea or to be China, no? We want all the countries in the world to have free expression pero responsible. No, and kung ganun talaga yung character na gusto nilang maging, no, kung ganun talaga yung gusto nila ibigay sa mundo bilang social media platforms, dapat i-consider nila yung mga yung mga pwede natin ibigay sa kanilang iba, no, impormasyon, no. Very well put, Nico. Maraming salamat talaga for taking time to chat with us today. Everyone, that was Nico Balbedina of Press One, and this is Regine Cabato for Teka Teka News, powered by Puma Podcast.